Hello guys, good morning! So this is your $1 trader again. Kumusta? Kumusta kayo guys? So ito, gusto ko lang po i-share sa inyo yung naging trade ko kay ETH. Yes, kahapon, kagabi. Tagal ko nang hindi nakapag-share, nakapag-upload. So ayun po, kahapon, or kahapon ng hapon, yes. So si ETH, bago siya naging ganito, ito kasi yung trade ko. Ayan, pababa ulit siya. So ngayon, bago yan, nandito muna yung price niya. Ayan. So, nakakita ako ng, una ito yung trend niya, na strong trend, di ba? Okay. So, from here, at dito, gumawa siya ng pattern, bullish pattern to. So, kasi kung titignan mo, strong trend, and then nag-conso siya. Okay? Nag-conso. Okay. So, nung sa consolidation na to, nakita ko siya ng bullish pattern. Kasi ito yung parang flag, ito yung parang siyang flagpole, di ba? Bullish pattern tawag po dito sa ano na to. So, syempre, sa mindset ko, iisipin ko, okay, bullish pattern to. So, si Ethereum, pwede siyang umangat pa. Pwede siyang umangat. So, ngayon, umangat nga siya. Nilagyan ko po siya ng ano dito, trendline resistance and support. So, ito yung kinuhitan kong previous high niya. So, sabi ko, kapag ito, inangatan niya dito, binutas niya, magbabay lang ako sa retest nito. So, tingnan natin kung ano nangyari. Ayun, nag-retest nga po siya dito. So, ako kasi 1:3 lang ako or 1:4. So, dito sa candle, kagabi to eh. Kagabi po ito. Ito yung candle na yan. So, yung candle na to, ayan, nagkaroon siya ng doji dito at malaking engulfing. So sabi ko, kapag ito, nag-close siya dito, nag-close yung candle na yan, ito, magbabay lang po ako. So ano ba yung confluences natin? Bakit tayo magbabay lang? So una, yung higher time frame ko is, yung buong ito is, bias kasi talaga ako kay Ethereum, lalo yung news niya maganda. And syempre, makikisabay tayo dito, di ba? So, syempre, yung una, mindset natin is buy lang, okay, buy lang. So, ano ba yung nakitaan ko sa kanya? Meron siyang pattern, na bullish pattern. So, una, bias natin is buy lang. Pangalawa, may nagkaroon siya ng bullish pattern. Ito. Ayan. Katapos, pangatlo, nagbuta siya ng trendline ko dito. Trendline resistance ko. So, pangatlo na yan. So, yung tatlong yan is, para sa akin, malakas na conviction na, okay, magbubay lang talaga ako. So, ngayon, ang ginawa ko is, inantay ko po siya dito. Ayan, nantay ko siya dito na bumaba. Bumaba nga siya, nag-retest. So, di ba lagi na lang sinasabi, kapag ka-breakout niya sa previous high, ito kasi yung previous high, magkakaroon yan ng retest. Bakit retest? Kasi yung mga tao, hindi naman sila bibili sa pinamataas eh. Bibili yan kapag mababa, parang sa ano, nagsisale yan. Nagkakaroon ng discount sa price. Okay? At yan, at dahil yan, yung isa pang conviction ko is nagkaroon siya ng, ito yung tinatawag na doji. Ayan, doji. After ng red candle or yung black candle na yan, nagkaroon siya ng doji. Ito, ibig sabihin, hindi makapag-decide yung mga tao. Yeah. So, pag yan, sinundan ng malaking engulfing, which is, ito, ayan, yung susi, aangat yan. Okay? Aangat. So, kumuha ko ng, ano ko, ito. Sabi ko nga sa inyo, yung ano natin is 1:3 lang or 1:4 lang. So, yan, nag-enter ako ng buy long dito pagka-close ng candle stick na to, na engulfing. And then, tinamaan niya yung TP ko. Okay? Nagulat na lang ako pagkagising ko nung kaninang umaga na tinamaan na yung TP ko. So, ano ba? Nakailang percent pa ako dito. So, hindi ko ma-open yung Bing Expo dyan sa laptop. So, papakita ko na lang. Wait lang po. Ayun, naka 41% pala ako dito. sa trade na to, ilang oras lang, naka $8 na ako. Okay? So, ayun lang. Ayun lang guys. Gusto ko lang i-share sa inyo na syempre, ito, hindi naman din natin alam na kung tama ba yung trade natin or hindi, kung hindi ka lang diba, magre-risk. Ayan. So ayan guys. Thank you. So far, wala pa akong magandang, wala pa akong magandang kay Bitcoin.
kagabi ito yung mistrade ko kay Bitcoin, hindi ako nakapasok dito. Kasi sabi ko, okay, bumutas siya. Bumutas siya sa ano ko, sa previous high ko. So, previous high, bumutas siya sa previous high, and then, expect ko na magre-retest siya dito sa binutas niyang previous high, di ba? So, anong nangyari? Nag-retest nga siya. Nag-retest nga siya, and then dito, nag-close siya. Nag-close siya dito, at nagkaroon ng parang engulfing na letter. Dapat dito pa lang, pwede lang pumasok. Ayan, pagka-close niyan. Tapos, 1 is to 3 ulit. Ayan, dito. Ayan, pwede ganyan. Kaso nga lang, hindi ko napasukan. But it's okay. Lahat naman may mystery. So, meaning to say, hindi sa akin. Hindi para sa akin yung trade na to. Kay Ethereum pala yung sa akin. Ayan. So, ngayon, bumababa na siya. Mabuti na lang. Nakapag-TP na po ako dito. Na order take profit na siya. So, at least, hindi ko na siya iniisip, di ba? Siyempre, minsan, kahit na, ano pa yan, nagkakaroon ka pa rin ng emotions. Nagiging emotional ka kapag alam mo hindi tumatama yung trades mo. Actually, kaya medyo ngayon lang ulit ako nakapag video kasi galing po ako sa drawdown. Yes, karoon ako ng losing streak. Paano kasi, pinipili ko kasi, buy long talaga kasi siya. Pinipili ko mag-shorting. So, ayun. Lesson learned, of course. So, ayun lang guys. Thank you.